Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan. Kabayan Cancer. This reading is for us. Ano yun? Tumalon. 1 to 15. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Amy. Salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga ang gustong makuha natin, all the details sa personal reading is in description below. This is a general reading, Kabayan Cancer. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaring ito isa vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Labakan natin ang ating isipan. Napakarami yung energy sa mundong ito. Kaya hindi ito basta-basta mag-resonate sa inyo. Kapag hindi sa inyo, hindi sa inyo. Ibig sabihin, hindi nyo energy ang nakukuha ko. We have the honor and respect will come to you. Yan, may mga papuri, magre-respeto sa'yo, ganyan. Yan, may mga arogante na tao na hindi mo kailangang patulan or hindi mo, pababayaan mo na lang sila. No? Yan. Huwag mo papasukin sa bahay mo. And also, the next, an emotional, secure, loving family is important to you. Iba sa inyo talaga, ando talaga yung importance sa inyo is your family, anak mo, kapamilya mo, yan. Andun you want to secure talaga na okay sila, ganyan. Mapagmahal ang iba sa inyo when it comes to your family. Pero ang Cancer kasi is mapagmahal naman talaga. And also you have the moon change in your life. Magkakaroon ng mga changes sa buhay mo, no? Sa nakita ko dito. We have the box, you will receive a gift. Maybe you will receive a gift from your family, from your loved ones, ganyan. Or anything. Yan, maaaring special gift, kung ano man yan, no? O kaya, gift from the universe na dahil may mga tao sa'yo na re-respetuhin ka. May mga tao na re-respetuhin ka at may mga pupuri sa'yo, kaso meron din mga tao na ayaw sa'yo. Diba? And also, we have the carrot, opportunity or windfall. Yan, may mga mangyayari. Yan, either may mga parating na opportunity, no? O kaya something windfall dito. Tingnan natin ang iyong energy. Anong energy ni Cancer? Baka ito yung yung gift na parating kay universe, 'di ba? Na mag-change ng iyong buhay. Kasi dito sa opportunity na to, o kung ano man tong windfall na 'yan. Ano ang dapat? Anong parating? Anong parating kay ano? Ay, 5 of talaga? Ano dapat iwasan ni Cancer? Ito na, dapat iwasan. Ang bilis ng answer. Kamusta po ang love ni Cancer? Love, tandaan nyo, sarili, karelasyon, pamilya, anak, kasama sa trabaho. May heartbroken Depressed ka? Magkakaroon ng unexpected ata. Oh, the Fool nga. Advice po, universe. Thank you. The Chariot. Ang ganda ng advice Bakit po 2 of Wands ang energy niya? Show me. Bakit 2 of Wands? Tapos na to. Tapos na raw. Okay, thank you. Ang energy mo this time is, yes, after mga situation na may mga tao na nangloko sa'yo, nagnakaw sa'yo, na naging manipulative o nagtaksel sa'yo, we have the 10 of Cups, sabihin is magkakaroon na ng mga bagong kasiyahan o babalik yung bagong energy o nagkaroon man ng pag-aaway, halimbawa. Diba? Sinasabi dito. Maaaring magkakaroon ulit ng bagong simula dito. Ang sinasabi lang talaga dito is huwag ka daw rin mag-doubt dito sa mga gusto mong mangyari in your life. No? Kumbaga, dito yung sitwasyon na kailangan mo daw mag-move forward to the future. Sinasabi dito para magkakaroon ka talaga ng 10 of Cups dito. Huwag ka magpa-stuck
no? Sa nakita ko dito. Kailangan mo daw magplano for the future. Siyempre, very careful. Kailangan sa plano, no? Ako nakikita ko dito. Kailangan mo daw magplano ng maigi. Dito, don't be stuck. Tsaka sinasabi dito kasi, ano ba to? Pag-isipan mong maigi. No? Sa nakikita ko to. Pag-isipan mo daw maigi. Yung mga sitwasyon na gusto mong puntahan, gusto mong planuhin, either traveling o kaya yung mga sinasabi nito yung mga sitwasyon na opportunity. Actually, isa rin yun, opportunity, yung mga opportunity na to. No? Yun ang energy mo is yung mga pagpaplano ng iyong future or you need pagpaplano ng mga future mo, pagpaplano ng mga opportunity na gusto mong gawin. Ganyan. Huwag ka daw ma-stagnant at huwag kang magsawalang kilos, sinasabi dito. Don't be stuck, kumbaga. No? Be responsible din sa mga sinasabi mo, sa mga kilos mo, sa mga movement mo, ganyan, sinasabi dito. No? Kumbaga, time is gold, sinasabi ito, time is gold. Huwag ka daw magsayang din ng oras, ganyan. Tsaka huwag ka na maghintay if ever na may hinihintay ka na isang bagay na makakapagpapa-stack sa'yo. Dito, kailangan mong mag-movement or kumilos ka ng kusa dito, no? Kasi hindi darating si opportunity hanggat wala kang ginagawa. Pera man yan, opportunity man yan, kanya. Bakit ang para sa kanya is the 5 of Wands? Bakit? Ano yan? Ay! Nahulog yung card mo. Okay, thank you. Okay, ang parating sa'yo is may mga bagong tao kang makikilala or mga kasamahan sa trabaho, no, na makikipag-collaborate sa'yo, or either hindi siya kasamahan sa trabaho, ganyan, kaibigan, ganyan, karelasyon, no. Andito yung sitwasyon daw na maaari magkakaroon kayo ng conflict, malaki man o maliit yan, no. Magkakaroon ng mga argument, magkakaroon ng battle, mga tension, maiinis ka daw, iba sa inyo, maiinis kayo, sa kasamahan mo sa trabaho, sa karelasyon mo, ganyan, sa kapamilya mo, isa rin yun. Ayan, may mga pagkainis, may mga pag-aaway, ganyan, may mga tension, may mga struggle, may mga agreement actually, no, sa nakita ko dito. And then, yun nga, mga bago makikilala din, mga bago makipag-collab or partnership, yan, mga kasama sa trabaho, no, mayroon din dito na tao na maaaring you will receive something. Meron daw dito meron daw, kung may nakaaway ka, sa nakita ko dito, o nainis ka sa isang tao, nakita ko to magkakaroon kayo ng ending, kumbaga magkakasundo kayo. Kumbaga, kung dati tutol siya sa'yo, halimbawa, meron din ako competition dito. Halimbawa, dati nag-aaway kayo, tutol siya sa'yo. Ngayon daw magkakaroon na ng peace. Kumbaga, this conflict is will end sa nakikita ko dito. May peace na, may teamwork na. Magkakaroon na ng pagkakaisa dito. Also sa kasamahan mo rin sa trabaho o sa karelasyon to, magkakaroon na rin ng pagkakaisa, no? Magkakaroon na ng new beginning sa inyong dalawa. Or ikaw maari ang kikilos dito if ever na hindi pa kayo nag-a-actionan, no? O kaya sila din ang action, vice versa. Ingat ka lang din sa paligid mo, no? Baka naman hindi ikaw to, baka maaring may makita ka na nag-aaway, maaring ikaw is the key na para magbati yung dalawa na yun, di ba? Ganyan. Kailang sakto ko eh. Sinasabi rin dito, nasa sayo daw yung solution ng problema mo. Dito, kung ikaw daw is gulong-gulo sa mga sitwasyon mo na meron ka sa ngayon, the decision is yours, no? The key is in yours. Kumbaga, ikaw mismo dapat kumilos. You need to trust to your intuition dito sa nakikita ko dito. Kasi,
nasa sa'yo daw yung sitwasyon na to. Kumbaga it's up to you to make it happen. No, halimbawa gusto mo ng trabaho din, ganyan. Halimbawa pinakapag-away o may mga gulo o naguguluhan ka, ganyan. Kung ano mang problema na pinagdadaanan mo this time, no, o gusto mo maresolbahan, nasa sa'yo daw yun. It's up to you to make it happen para maging positive yung sitwasyon na yun. Nasa sa'yo daw yun. Ang dapat iwasan is the Two of Pentacles. Bakit Two of Pentacles? Okay. Okay, sinasabi dito na ang dapat mo daw iwasan is yung situation na ma-depress ka, ma-heartbroken ka, yung mga lungkot, ganyan. Yung mga pagkalito, iwasan mo daw yun. Yung makontrol ka ng isang sitwasyon. Yung sitwasyon daw na hindi ka makapag-desisyon, ganyan. No? Yung mga, iwasan mo din daw yung mag-jungling ka, ganyan. Sa mga sa mga didesisyonan mo, sa mga thinking mo, dito. Kumbaga, andito rin kasi yung disappointment, no? Iwasan mo daw yun, yung disappointment, magkaroon ng mga emotional pain, yung makakaramdam ka ng mga, you feeling lost o hopeless, yan, iwasan mo yun kasi hindi makakatulong sa mga gagawin mong desisyon this time, mga plano mo, no? Sa nakita ko to, umiwas ka sa mga ganon. Kung nalulonely ka, ganyan, kontrolin mo yung nararamdaman mo, ganyan. Kailangan mo daw dito is you need to control and balance yung mga sitwasyon mo. Trabaho man yan o relasyon o kaibigan, ganyan. Kailangan din dito na evaluate mo daw yung mga sitwasyon. No, yung mga didesisyonan mong sitwasyon ngayon. No, yung mga kailangan mo magpakatatag ngayon. Kailangan mong magkaroon ng clarity ngayon at pagpapasya sa mga bagay-bagay na gagawin mo this time. Iwasan mo yung yung ganun. Yung mag-isip na walang pag-asa, ganyan, iwasan mo yun. Tingnan natin, ang the love isa lahat Iba dito, zero love no? Tingnan natin. Bakit pa full? Ano yan? Ano po ito? Sabihin, may nagkaroon talaga ng separation, sa iba. Kasi nag-iba yung cycle ng buhay mo. Okay, when it comes to a love, yes, iba dito siguro zero relationship or nagkaroon talaga ng pag-iwalay. Maring ikaw or siya is umalis, no, dahil sa napagod na ang isa't isa dito sa relasyon na to. No? Kaya ang nakita ko, nagkaroon siya ng, you are back to the zero. Ibig sabihin, no? Andun yung emotions talaga, no? Kumbaga, sinasabi rin dito, a new direction. Kumbaga, leave behind whatever holding you back sa nakaraan. Kailangan mo ma-accept yung mga lesson na to. Kailangan dito ngayon ng changes. No? Iba dito may travel. No? And also, kailangan mo daw ngayon maging wiser and stronger. Siyempre, sinasabi dito, you have a knowledge and you have to decide to reset yourself. No? Kumbaga, mag-focus ka sa bagong direksyon sa buhay mo. Kasi may nag-end Diba? Either to your opportunity or to your love life, ganyan. May nag-end sa buhay mo. Hindi sa relationship kasi nag-end siya. Kasi mas pahalagahan mo daw kayo yung sarili mo, alagaan mo yung sarili mo, i-care mo yung sarili mo, ganyan. And trust more to your intuition. Kumbaga, i-release mo yung mga baggage na yon na kapagpapabigat sa'yo. No? Iba dito, pagod na rin naman kayo doon sa relasyon. Hindi nyo naman din kailangan pa sa ngayon, di ba? Kumbaga, this, cleansing ngayon kasi 2025, kumbaga si universe, ikini-cleanse na niya yung mga tao na hindi natin kailangan na para hindi na natin papasukin sa 2025 para yung more blessing is talagang yung the lack of blessing is papasok sa 2025. Kaya this time, 2024, kung ano man yung mga inaalis sa buhay natin, hindi yun dahil lang sa nangyari. Ginawa talaga yun ni universe kasi nililinis niya tayo. Okay? Kasi nakita ko ito para may umalis. Ganyan. Tama dalawa yung mo Yung kala ko dalawang Wheel of Fortune. Okay, ang advice sa sa'yo is you need to move on. Put some effort, sinasabi rin dito, no? Sa tamang direksyon sa buhay mo. Ikat mo na yung mga dapat ikat
Kasi you are the smart person, alam mo yung tama sa mali, no? Kumbaga, i-let go mo yung mga dapat i-let go, mas mahalin mo ngayon yung sarili mo, ang sinasabi rin dito. Start a new beginning, and kasi we have the Ace of Cups din talaga, a beginning of your life, sinasabi dito, and to move on, no? Ito na talaga yung kailangan mong ibalik yung, kumbaga, nagkakaroon ka na ng strength, or you need, no, ibalik yung strength mo going toward to a success this time, no? Kasi, maaring kung ito is nagkakaroon na ng cleansing this time, bago matapos ang 2024, it's more on happiness ang mangyayari sa'yo by the next year. Sa nakita ko dito, maraming blessing, achievement ang mangyayari sa'yo dito. Kailangan mo talagang mag-let go. No, ingat din kayo sa nakikita ko sa iba sa inyo, kasi iba sa inyo maaaring may nagtakbo ng pera nyo, or meron kayong sitwasyon na maaaring nangutang sa inyo, hindi na nagbayad, sa nakita ko dito, no? Nakikita ko rin yung iba is not stable, no? Kung this is a relationship, you are not stable, kaya maaaring nagkaroon ng let go-han. And kung this is a money, you are not also stable. Yung iba sa inyo, maaaring you need na mag-save ng money, o mag-start na kayo mag-save ng money. Also, losing something valuable ang nakikita ko sa buhay mo, no? Hindi ko alam kung a relationship or mga gamit, or something lost, something ganyan. And also, ingat kayo sa mga burden. May burden din kasi ako nakita, at may pagnanakaw. Ingat-ingat kayo kasi kailangan, nako, ang hirap pa naman, di ba? Ingat kayo pagka baka mahulugan kayo. No, ingat kayo sa mga tao na na gagamitin lang kayo. Na they pretending. You need to see the fact, di ba? Bago ka mag-action sa buhay mo, no? Alisin mo na at ikat mo na yung mga tao na hindi kailangan, kasi cleansing na tayo 2025 para yung all the luck and blessing is bumugso. Tandaan mo dito si Wheel of Fortune, no? The Wheel of Fortune and the Ace of Cups, di ba? Ibig sabihin, talagang kailangan na ng pag-iiba ng direksyon mo. Talagang mahalin mo na yung sarili mo, kasi at the year 2025, baka pagpasok pa lang, bubugso na sa'yo yung mga blessing at mga good news sa'yo, di ba? Baka may makilala ka pang bagong love, di ba? Arigato namaste, God bless.